Good evening. Good evening para sa lahat, para sa bansang Pilipinas. At magandang umaga, magandang hapon sa ibang bansa. Ano? So, patuloy ko, dumadag sana yung panawagan ng ating mga leader na nanawagan na kailangan bumaba na ang ating presidente. Dahil ang nanawagan sa kanya, ang mga buntati niya, dahil hindi niya natupad o hindi niya nagampanan ang inaakala natin na gagampanan ng mahusay ng ating piniling Pangulo ng bansang Pilipinas. Pasakali lang yun, ano? Pero actually, ang gusto ko dito yung para malaman naman ng iba, ano ba ang buhay ko? Continuous yun ito ng aking labanan o aking buhay patungkol sa labanan namin. So, going back, ang pinakahuli ko, siguro naalala ko, yung bumalik na kami sa dati naming lugar na kung saan doon kami binakbakan ng kalaban, na kung saan ay umatras kami dahil nga kailangan namin iligtas yung isang kasama namin. Ano? Dahil hindi siya makuha ng helicopter dahil sa dami ng kalaban. Ano? So, umatras kami para may ligtas. Kasi among 15 Special Forces with 2 civilian, 1 CSDF and 1 Boy Scout. Ako yung Boy Scout kasi 14 anyos ako that time. Versus 400 rebels, Muslim rebels. Pero pag sinabing rebels, hindi lang Muslim yung kalaban namin dyan, pati Kristiyano. Sumama sa rebuilding, ang tawag pa ng black shirt. Black shirt ang tawag na bago naging MNLF. So, more or less 400 sila according to source, according to intelligence, according to may mga kababayan na kung saan sila in-outstate. Sabi niya, ako talaga kung nakaka-estimate yan dahil nakikita kung gaano sila karami pag dumarating. Okay. At saka yung commander mismo nagsabi na humigit kumulang sila 400 kasi nagsama-sama sila kung saan mga pinanggalingan nila para lang ma-wash out kami, maubos kami lahat para wala na special forces doon sa aming bayan sa Upi, Maguindanao. Yun ang purpose nila. Eh di lalong lumala kasi pinakailaman kami. Eh kung hindi kami pinakailaman, hindi napiktuhan yung mga Muslim brothers natin doon. Dahil ang aming mayor is Muslim. Pero ngayon, puro Kristiyano na or mga nitibo ng lugar namin, yung Tiduray. Sa magandang leadership ng bagong mayor namin, hindi na napapalitan, wala ng Muslim na naging mayor, puro Kristiyano at saka Tiduray lang ang nakakaupo. Kasi yung Tiduray doon, yun ang majority strength ng Upi, Maguindanao. Halos 50% is Tiduray. So 30% o 35% is Kristiyano. 15% Muslim. So nakakarami talaga ang mga Tiduray. Okay, patuloy ko ang labanan. So bumalik na nga kami, dahil dumating na yung reinforcement namin, yung isang batalyon. Pero yung isang batalyon, bago nakarating 3 araw, nakarating sa amin. Pero kung tuloy-tuloy ang lakad nila, wala pa isang araw sa amin na. Pero dahil nga sa marami rin sila sa loob na kalaban, kaya matagal sila nakarating sa amin. Okay. Nung dumating na kami, so normally peaceful na. Pero may mga kalaban pa rin natitira sa lugar. So yun ang aming ini-intelligence, intelligence namin kung
sino nagpalusog at sino yung naiwan. So marami kaming nadampot na naiwan. So yung lahat ng nadampot namin, nadampot talaga. Nadampot nga. So patuloy ko, so after that na medyo peaceful na, siguro umabot ng mga isang buwan, ang higher quarters ng Special Forces o ng Philippine Army kailangan i-recall yung 15 na sundalo. Actually, nagantay kami sa Awang Airport for another mission. So, kasama naman sa anak mission sa Davao. Habang nagantay kami ng sasakyan, walang dumating na sasakyan na yung that time. So, ang nangyari, iba na yung pinunta namin. Instead na magsaysay, ang pinunta na namin pabalik sa kampo o sa base ng Special Forces, which is Fort Magsaysay. Nagkaroon kami ng welcome hero na arrival. Maganda yun eh. Hindi ko na nakikita yun eh. Hanggang ngayon, since 1974, time ni General Rafael Sagala. At the same time, 1st Division and Philippine Army Commander na tinatawag namin evening pa rin. Ang ganda tingnan. Evening pa rin. Parang, ewan ko lang, hindi ko makita na ngayon sa AFP ngayon niya, mga ganong activities. Yung evening pa rin. Hindi ko na nakikita yun eh. Bakit kaya hindi na nauulit yun? Ganda na pa. Basta masaya, parang Pasko na dumating. May mga firecrackers. Siyempre gabi. Maganda tingnan. Kaya nga evening pa rin. Nalala ko, nagsimula yata alas 5 eh. Alas 5 ng hapon. So, natapos yan yata mga alas 8. So, ang ganda. Alas 8, alas 7. So, patuloy ko. After that, tapos ng arrival 1, ang mga grupo ng Special Forces, hindi ko na alam kung paano nangyari. Yung 15 na yun, naghiwalay-hiwalay sila. May kanya-kanyang assignment, ibang unit na. Parang iba ng grupo sila. Parang distributed na sila sa other teams siguro na lipat sila. Kasi ako, iniwan na ako doon sa Fort Magsaysay, pinag-aaralan ako ng high school. So doon ako nakapagtapos ng high school at naging sundalo. Kaya malaking pasalamat ko sa Team 3-Offers. Team 3-Offers na kung saan the best team among that teams ng Home Defense Forces Group Airborne. Noong panahon na yun, basta mag-self naman kayo. Kasi ang hirap talaga nun. Bigyan mo, dami namin kalaban, 3 araw labanan. Walang kain. So, yun. Nag-iwalay kami. So, nagkanya-kanya lang kami ng buhay. Ako nag-aaral. Wala na ako alam na kwento sa kanila. Masaya ako pag nakikita ko sila. Kaya malaki utang loob ko doon sa grupo na yun. So, pangalanan ko ulit para mapasalamatan ko sila. Pangunguna ni then 2nd Lieutenant Berrio Yalong, Master Sergeant Alfred Roberts Jr., Staff Sergeant Cesar Dacuco, Staff Sergeant Emilio Bailon, Staff Sergeant Apolinario Bawar, Sergeant Apostol, Sergeant Montermoso, Sergeant Miner. So, yun lahat ang mga sarinto. Sa PFC Acosta, PFC Bourbon, PFC Antonio, yung natama na body ko, Bourbon Marquez, Paimban, Domingo. Sino pa yung mga kasama ko doon?
So, hindi ko na matandaan yung iba. Hindi ko na matandaan yun. Pero, 15 na yata yun eh. 15 special forces. So, naghiwalay kami. Hindi ko na alam sila kung nasaan. Sa ngayon, may mga kontak ko ngayon, si Sergeant Bailon, si Den Pepsi Antonio, na kung saan magkabit-bahay kami sa housing. Si Paimban, naging mayor sa Davao. Pero matagal na kami walang kontak noon. Si Sardacoco, wala. So yung mga naalala ko, narinig ko pa sila, yung iba, nagpaalam na sa mundo. So, sa susunod kong vlogs, ay siguro patungkol na sa aking pag-aara at sa pagtatapos ng from elementary, high school, and college. So yun ang bibigyan ko ng putot ngayon. May iba tayo. Yung nangyayari sa ating bansa, para bang naiba ang sitwasyon ngayon kaysa dati, yung mga ibang mga pangulong dumaan. Sabi nga ni Captain Dado, survivor, ang bangag nating presidente, bakit kasi hindi siya magpa-drug test para matapos na issue? Pero habang hindi ka napapa-drug test, talaga hindi matapos ang issue. Saka, sana magising ka naman, Pangulo. Huwag ka naman mapadikta sa iyong asawa. Kasi ikaw ngayon hinalal ng taong bayan na inaakala nila gusto mong ibangon ang pangalan ng iyong ama. Ang problema lang, nakalimutan mo na yung ama mo, sa kasayahan mo naging presidente ka, pero alam ng taong bayan na hindi ikaw ang nagpapatakbo ng ating bayan. Doon nakakalungkot. Ang galing mo magsalita, pero hindi pwedeng galing magsalita. Kailangan action, hindi puro salita. Ito ang problema kasi sa mga yung lumaking mayaman. Iba yung estilo nila, iba yung kilos. Tingnan mo si Duterte, Pangulong Duterte, dahil lumaki siya na tama lang ang kanilang pamilya, tama lang ang kanilang buhay. Kaya sanay siya, alam niya yung mga problema sa baba at alam niya rin sa taas kasi naging fiscal nga at matagal naging mayor. So, leader siya ng matagal. So, alam niya paano dalhin ang tao. Pag malit na bagay, tutukan mo yan kasi mas nakakarami ang mga mahihirap kaysa mga mayayaman. Iilan lang yan. Huwag mong pansinin. Ang pansinin mo, itong nakakarami. Dahil itong nakakarami na ito ang bumoto sa iyo at ito rin ang maaring magtatanggal sa iyo. Kaya yan ang iniindik, binibigyan emphasis ni Captain Enrique. Kasi, bakit? Nakita natin ng People's Power. Nung People's Power 86, walang nagawa ang AFP kung ang taong bayan na ang kumilos. Alangan mo ng pagbabaril nito mga sibilyan na civilian lang naman sila, nakarapatan lang naman lang sinisigaw nila. Hindi naman sila ang real enemy o BAP o ng ating bansa. So walang laban ang AFP sa mga mamamayang Pilipino na ang gusto lang ng mamamayang Pilipino sa kabutihan ng lahat ng Pilipino, hindi pang sarili. So bakit makikialam ang AFP o
Philippine National Police. Para sa bayan yung ginagawa nila. Tingnan mo yung nagrarally sa lansangan. Pinagsusunog pa yung mukha ng mga pangulo. May mga sungay pa. Bakit nagagawa nila yun? Na nakakainsulto sa pagkatao ng ating Pangulo. Ito, mga taong bayan nang hinihiling na nila ang magandang bukas ng ating bansa. Yun lang yan. Okay. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Marami pa tayong pag-uusapan, pagkikwentuhan.